ng 50 pataas, hindi na ayos. Ayos yun. Hindi na ayos. Forever ka nang magbabayad. 30 years to pay. Kaya kailangan dito, kung bata ka pa, nakaipon ka na ng kiwi, may cash ka na ngayon, bumili ka na ng bahay. Para pag mo ng 50, ayun, may sarili ka ng bahay. Bibili ka ng maluwag. Para Hindi ka ng araw, kaya mo rin yun. Gano'n ang bahay mo. Mura pa. ang ano dito, may libre na yung magpatayo ka ng granny flat sa ano mo, sa likod ng bahay mo, sa tabi ng bahay mo. Libre na, wala nang council, wala nang mag-ano ka pa sa government. Para sabihin na magpapatayo ka, wala na. Libre na pag magpapatayo ka sa tabi ng bahay mo ng granny flat, kung may malaki ka pang space, pwede magpatayo ka ng granny flat. Pag malaking bagay na rin yun, ano, magpatayo ka tapos paupahan mo, ano. Yung dito ang bahay dito. Family ka. Pira nung Limang taon ba o ano lang, taon lang? Eh, bakit sila EJ? 5 taon na yun eh. 5 taon na yun? Lagpas na nga 5 taon. Grabe naman talaga dito. Ang negosyo. Government business. Sa Pilipinas, pag nakabili ka ng bahay, wala nang pakialaman mo. Sa'yo na yun. Basta nabayaran mo, nakukuha mo na dito. Ayos na. Dito lahat, pag may nakabili ka nga ng bahay, hulugan pa, 30 years. Biruin mo yan. Tapos may ano pa, pagka nabili mo na, 30 years to pay. Pag wala kang pang cash, hulugan mo 30 years to pay. Concept kasi ang dito. Grabe, lalo, maigpit. Pagkatapos, tinitirahan mo ng bahay na nabili mo, may babayaran ka pa rin. Sa council ba? Council? Linggo-linggo, dapat magbayad ka sa council. Hindi na. Basura, sa council pa yan. Ang daming ano. Sabagay, nalalagay sa puro libre. Kaso, ang problema, ang may-ari, magsiseminar. Kaya guys, kung pupunta kayo dito sa New Zealand, kailangan bata pa kayo. Yung skilled worker kayong tapos mag-ipon kayo ng pambili ng bahay na sarili nyo. Medyo makakaano kasi bata ka pa. Ilang milyon yung ano niya? $300,000, ilang milyon na yun sa atin. Ganito dito sa New Zealand guys.
guys. Buhay New Zealand. Yung bahay ni EJ sa taas, mga 600 yata kabili niya, no? 600,000. $600,000. Ilang milyon yun sa atin. Kung tutusin guys, hindi naman kagandahan yung bahay dito na ano, hindi concrete yung bahay dito. Pero at least may bahay ka na. Hindi kagaya dyan sa Pinas na pag nagpagawa ka ng bahay, concrete talaga lahat. Dito hindi. Sa ano lang, ano ba tawag doon? Sa pundasyon lang. Ang konkreto, pagdating na sa mga, yung sa dingding na, sa mga roof, sa mga ano hindi, ano yan. Bagay si EJ noon, dapat kasi alam ko ng maliliit pa eh. Ayan, tama yan sa may mga anak na maliit. May magmamana. Ng problema. Magmamana ng problema sila na maghuhulog. Ay, Pag- pwede naman yan eh. Ang hulog niyan, bahala kayo kung magkahulog kayo. Kasi pamana ko lang naman yan eh. Sila Ganun nga dito. magmamana ng hulog. Hindi dito, ginigipit ang tao, hindi. Yun ang mas mabuti na ano, may mga anak kang nag-aaral dito tapos nakapagtrabaho na o sila na magpatuloy pagtulong. Ano mo si EJ, may kasi yan na pera. Pinapera niya. Pag meron, bayad. Pero pag wala. Bakit anong niya, anong case niya? Ano yan? May nabanggang poste yan. Maraming bayad dito ang poste. Sabi niya may pamilya siya. O di sige yan niya. Kung magkano lang kanya may bigay mo? Yun lang kagandahan dito sa New Walang Zealand gipitan kasi dito. hindi ginigipit dito guys kapag may utang ka na ano. Pag may utang ka sa business, sabihin mo lang bankruptcy, ayos na. Ang bankruptcy naman kasi pag nag-ano ka ng detalye mo na bankrupt ka, eh may problema ka niyan. I-record niyan, hindi ka magkakautang sa bangko ng 10 taon. Okay, at least hindi ka ginipit. Hindi ka makukulong. Halimbawa may utang ka naman, pag-uusapan yan. Napag-uusapan yan. Hindi ka makukulong. Ang sabi nila kung $20 ang may hulog mo, okay na, tatanggapin namin. Basta magbayad ka. Basta maghulog. Ganito dito guys. Basta may huhulog ka. Ang ano nga ni Bill Hindi ka bibigyan ng fix na ganito yung hulog mo, ganito 100,000, ganito wala, hindi ganun guys. Mga $20, $30, pwede kung magkano yung kaya. Walang gipitan pero dito. blacklisted ka na niya sa bangko. Yun nga lang. Hanggang dito na lang guys. Like